C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you say like me? Sa bayan ng Kabisayaan, sa isang bulubundukin ng Sinay, ay masaya si Ivan habang tumatakbo ng mabilis sa magubat na bahagi ng iyon ng lupang nabili kay Mang Gusting. Dala-dala niya ang baril na panghunting. Mahilig kasi siyang bumaril ng ibon at minsan ay mga hayop kagaya na lamang na mga wildcat at mga manok ilahas na marami sa bahaging iyon ng lupain ni Mang Gusting. Iyon, ang laking ibon naman yun. Ulam na! Bulalas ni Ivan na nakita ang malaking ibon na dumapo sa sanga ng matandang balete. Mabilis na pumesto si Ivan at isinandal ang mahabang baril sa balikat at inahanda ang sariling bumaril. Ngunit sa unang kalabit niya ng gatilyo ay hindi pumutok ang kanyang baril na ipinagtataka ng binata. Ay, nakulintik naman to. Sayang. Muling kinalabit ni Ivan ang baril. Ngunit namilog ang mga mata ng binata nang ang malaking ibon na iyon ay bigla na lamang nawala sa sanga ng balete. Palingalinga si Ivan sa paligid na biglang kinilabutan. As in parang bula talaga sa harapan niya na biglang nawala. Naamoy niya ang mabangong amoy sa paligid ng lugar na iyon. Parang amoy ng maraming magagandang bulaklak at bigla na lang lumitaw mula sa kung saan ang napakagandang dilag at nasa balikat na nito ang ibon na nais niyang barilin kanina. Hindi na ako papayag na muli ka pang magkasala sa aming kaharian, Ivan. Kaya pipigilan na kita sa nais mong gawin. Ani ng engkantadang kanina pa nagmamasid sa kagubatan ng Mount Sinai. Pipigilin ba talaga? O panonoorin mo na naman ang angking kakisigan niya at hayaan mong maubos na lang ang mga alaga nating hayop ng lalaking yan? Asik naman ni Zora, ang pinsan ni Amaya. Isa rin siyang engkantadang talamanhig. Tumahimik ka, Zora. Huwag mo akong pakialaman. Doon ka magbantay sa batis. Bakit ka ba nangingialam sa akin? Sagot naman ni Amaya. Nakikita ko sa mga mata mo ang pagkagusto mo sa lalaking iyan. Bilisan mo at baka maunahan pa kita. Sinundan iyon ni Zora ng malakas na pagtawa. Sa inis ni Amaya ay itinaas niya ang daladalang espada para matikman ng malanding pinsan niyang talamanhig ang galit niya. Ngunit mabilis itong lumayo sa kanya na tumatawa pa rin. Hindi siya papayag na maunahan siya nito kay Ivan. Ilang beses niya niyang nakita ang binatang magsasaka na ito sa kabilang lupain. Pinapanood ito ni Amaya at hindi lang isang beses kundi maraming beses na itong nagkasala sa mga hayop na alaga ni Amaya. Hindi na napigilan pa ni Amaya ang kakaibang damdaming umusbong sa kanyang puso para sa tagalupang si Ivan. Kahit na hindi pa man siya nakikita nito, siguro ito na ang tamang oras para magpapakita na siya sa binatang ito bago pa ito linlangin ni Zora. Makikipagkaibigan siya sa binata at hindi niya ito lilinlangin sapagkat dalisay ang nadarama niya para kay Ivan. Hindi kagaya kay Zora na gagawin lamang laruan si Ivan. Kagaya ng mga lalaking naligaw sa kagubatang ito at yung mga iba ay hindi na nakauwi. Mga lalaking tuluyang dinala sa kanilang kaharian at ginawang alipin ng mga mapaglarong uri nila. At nangyari iyon mga taong 1970 at saka 80s. Maraming binata na sumubog na pumasok doon at hindi na natagpuan o hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Ivan, huwag mong saktan ang paborito kong alaga. Bulalas ng babae sa napakalamyos na boses. Napaatras si Ivan na namilog ang mga mata.
Matulis na pahaba ang tenga nito. Nangingintab ang mahaba at tuwid na buhok nito. At ang mga asul na mga mata ay napakaganda. Lumapit ito kay Ivan. Hindi nakagalaw ang binata sa kinatatayuan, habang tila wala sa sariling nakatitig sa mga mata ng babaeng talamanhig. "Ako si Amaya." Pagpapakilala nito, hindi pa rin magawang kumibo ni Ivan. Nais na niyang tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Na mga oras na iyon ay alam ni Ivan na hindi ordinaryong tao ang nakita niya. Gusto niyang sumigaw ngunit walang boses ang lumalabas sa bibig nito. Nakadama siya ng panunuyo ng lalamunan at panlalamig ng katawan. Ang mga paa niya ay tila ipinako sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Kahit na nais na niyang tumakbo papalayo, pinagpapawisan ng malamig si Ivan habang magkahinang ang mga mata nila ng engkantada. "Mga alaga ko ang mga hayop na binabaril mo sa lugar na ito. Pakiusap, huwag mo silang patayin. Nalulungkot ako kapag isa sa kanila ay nawawala at napatay mo. Hindi rin kita magawang parusahan kagaya ng iilang mga ngaso dahil nabihag mo ang puso ko, Ivan." Malumanay na wika ng babaeng talamanhig. Ang boses nito ay nagmistulang napakagandang musika sa pandinig ni Ivan. Nakakaaya na tila ba nagdudulot sa kanya ng napakasarap na pakiramdam. Ibinaba niya ang baril at tinanggap ang nakalahad na mga kamay ng engkantada. Ngunit namilog na lamang ang mga mata ng binata nang ang mga kamay nito ay pumatong sa balikat niya. "Matagal na kitang tinatanaw mula sa malayo. Matagal na kitang gusto at akin ka lang." Pagkasabi noon ay mabilis na lumapat ang mga labi nito sa mga nakaawang na labi ng binata. Noon din ay nawala ng malay si Ivan at bumagsak sa kinatatayuan. Pagkagising niya ay nasa kanilang kubo na siya at wala sa sariling nakatingala sa kalangitan. Sa bawat kasulok-sulukan ng mundo ay may nakatirang kakaibang mga nilalang. Mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mga mata, lalo na ang mga engkanto. Pero may iilan sa atin na bukas ang ikatlong mga mata at nakikita sila at nakakausap. Minsan ang iba sa kanila ay nanglilin lang para dalhin ka sa kanilang mundo, pero kakaiba ang kwento sa buhay ni Ivan. Isang binata na nagugustuhan ng isang engkantada na nakatira sa malaking balete sa kanilang bukirin. Ating tunghayan ang kwento sa buhay ni Ivan mula sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. Akala ko yung Mount Sinai sa Egypt. May Sinai pala sa Pilipinas. "Bunso! Takbo!" Sigaw ni Ivan sa kapatid na nasa edad 10 taon pa lamang. Kanina pa nag-iipon ng maraming maliliit na bato mula sa lupa ang binatang si Ivan na nasa edad 28. Inakala na Raymond na kapatid ni Ivan na binibiro lamang siya ng kuya niya, kaya tinamaan siya sa balikat. "Kuya, bakit ka naman ng babato? Masakit yan ah." Hiyaw ni Raymond na sapo ang balikat. Subalit isang malakas na pagtawa lamang ang itinugon ni Ivan na muling kumuha ng maliliit na bato at pumwesto para batuhin ang kapatid. "Andyan na ako! Raymond, andyan na ako! Takbo na!" Sigaw nitong tila nasisiraan ng bait. Napatakbo na lamang si Raymond sa abot ng mabilis para makalayo sa kuya Ivan niyang tumatawa habang hinahabol siya at binabato ng maliliit na bato. Masakit iyon at tiyak na bukol ang aabutin niya kapag tinamaan ng bato mula kay Ivan. "Kuya, tama na. Pagod na ako." Pagmamakaawa ni Raymond, ngunit tila wala na sa sarili si Ivan
na hinahabol pa rin ng bunsong kapatid. Kaya naman pumasok na sabay si Raymond at nilak ang pinto. Pati na rin ang pinto sa kusina at mga bintana. "Bunso, buksan mo muna itong pinto. Maglalaro muna tayo," sigaw ng Kuya Ivan niya. Habang si Ivan ay kinakalampag ang pinto na tila pinasukan ng demonyo sa isipan, wala na ito sa katinuan, kaya sa loob ng bahay ay pumapalaho ang boses ni Raymond sa pagtawag sa inang si Marta at ang amang si Emilio na nasa kanilang sakahan. Kakaalis pa lamang ng mga ito para magpunta sa maisan nang bigla na lamang siyang pagbabatuhin ng Kuya Ivan niya. Inay, tulong! Tulungan mo ko! Si Kuya! Nababaliw na yata si Kuya, Inay! Malakas na sigaw ni Raymond mula sa loob ng kubo. Takot na takot si Raymond na pinigil ang pinto na bumukas. Lagot siya sa Kuya Ivan niya kapag nakapasok ito sa loob ng kanilang kubo. Napasalat siya sa noong tinamaan kanina ng bato ni Ivan. May kaunting sugat at bahagyang bumukol. Napangiwi sa sakit si Raymond. Nagtaka siyang umuwi ang Kuya Ivan niya sa kubo nila na tila wala sa sarili. Excited ba siyang sumalubong rito at nagtanong kung natamaan ito ang malaking ibon na nakita nila kaninang tumutuka ng pinapatayo nilang palay. Ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip ay tila wala sa sariling nag-iipon ng maliliit na bato na pangtirador sa bulsa. Hindi na iyon pinansin ni Raymond dahil akala niya ay naubusan ito ng bala sa pangdibomba na panghunting ganito. Subalit, hindi inaasahan ni Raymond na siya ang hahantingin ng Kuya Ivan niya at tinamaan pa talaga siya. "Bunso, buksan mo ang pinto. Nandyan na ako." Inay! Itay! Tulong! Muling sigaw ni Raymond. Kinabahan naman si Aling Marta nang mula sa di kalayuang kubo nila ay naririnig niya ang palahaw ng anak na si Raymond. "Emilio, ano kayang nangyayari kay Raymond?" Kinakabahang tanong ni Aling Marta. Mukhang may kinakatakutan ata. Tara na, bumalik tayo sa kubo." Wika ni Mang Emilio na muling bumalik sa kanilang kubo na. Nakasunod naman sa kanya ang asawang si Aling Marta. Mabilis ang kanilang hakbang na nagtungo sa kinaroroonan ng kanilang kubo. Parehong natigilan ng mag-asawa nang makita si Ivan na kinakalampag ang pintuan ng kanilang kubo, habang nasa loob ang pumapalaho na si Raymond. Napakunot noo si Mang Emilio na tinatawag ang anak na si Ivan. Ivan, ano bang nangyayari dyan? Tanong niya sa anak. Napalingon naman itong napangisi. Noon lang din napansin ng mag-asawang napakaraming bato ang dala-dala nito na nilalagay sa dalawang kamay. Mas lalong nagtataka ang mag-asawa, lalo na noong humahalakak si Ivan na tila ba ito'y nasisiraan talaga ng bait. "Ivan, ano bang nangyayari sa iyo?" Tanong ni Aling Marta sa anak. Nay, binato ako ni Kuya ng mga batong hawak niya. Hindi niya ako tinitigilan at pagod na ako. Hiyaw ni Raymond na nagmamadaling binuksan ang pintuan ng kubo. Tinamaan ito sa sentido at napakalaki ng bukol ni Raymond. Nangingitim ito at namamaga ang balikat nitong bakas ang tama ng bato. Kita ito sa suot na sleeveless ni Raymond. "Anong ginawa mo sa kapatid mo, Ivan? Nasisiraan ka na ba ng pag-iisip?" Hindi makapaniwalang tanong ni Aling Marta sa panganay na anak. Ngunit isang malutong na pagtawa lamang ang isinagot sa kanya ni Ivan na lalong ipinagtataka ng ina. Pagkatapos ay dinaanan lamang sila ni Ivan at nagtungo na sa maisa nila. Nakapagtataka ang mga ikinikilos ni Ivan, lalo nang mayat mayang pagtawa nito na tila ba may nakakatawang bagay kahit wala naman. At ang mas masakla pa
ay kinakausap nito ang sarili sa isang wikang hindi naman nila maiintindihan. Kaya naman nabahalang mag-asawa na hindi na nakagawa ng gawain sa maisan. Sinusundan na lamang nila si Ivan na tila walang nangyari. Kinakausap pa rin ito ang sarili at tumatawang mag-isa. Sa mga sumunod na araw ay napagpasya ng mag-asawa na dadalhin sa psychology sa syudad ang kanilang binatang anak na si Ivan. Mabait na bata si Ivan at ito ang laging katuwang nilang mag-asawa sa bukirin. Wala naman sigurong problema si Ivan, di ba Emilio? Tanong ni Aling Marta sa asawa. Napapailing naman si Mang Emilio. Wala naman akong napapansin na problema niya, langga eh. Wala rin namang kasintahan iyan. Dahil hindi nga nagagawi sa lungsod. Pero simula noong hindi na iyan pumasa sa Napolcom, ay minsan na lang nating nakakausap yan si Ivan. Hindi kaya dinamdam ng anak natin ang nangyari. Pangarap niya talaga ang magiging pulis. Pero matagal na iyon, Emilio. 3 taon na ang nakalipas. Sagot naman ng ginang. Hindi naman siguro iyan ang dahilan, Marta. Okay lang naman si Ivan pagkatapos ng exam niya. Siya pa nga mismo ang nagsabing sasakahin niya na lang ang bukirin natin, lalo at may edad na tayo. O kaya baka nagdodroga iyang si Ivan, kaya naggaganyan. Hindi na talaga normal ang mga ikinikilos niya, Emilio eh. Nagugulang wika ni Marta. Ay, kaya nga dalhin sa doktor para ma-check up, di ba nga? Nag-take kasi ng licensure examination si Ivan sa Napolcom. Noong 3 taon na ang nakalipas at hindi ito pumasa. Nagulat silang mag-asawa nung sinabi ni Ivan na siya na lamang ang mag-aalaga sa bukirin nila at hindi na siya muling mag-take pa ng exam. Sayang daw ang ibabayad nila kapag hindi na naman siya papasa. Alam ng mag-asawang ikinalulungkot iyon ng kanilang anak. Pero hindi naman nila inaasahang aabot sa ganon si Ivan. Ang masiraan ng bait dahil sa kabiguan. Pero nakakaduda kasi 3 taon na ang nakakalipas. Hindi naman nila nakitaan ang kabiguan o kalungkutan ng kanilang anak sa nagdaan na taon na iyon. Palagi itong masaya, makwela at masipag pagdating sa mga gawain. Sinama nila si Ivan na iuwi sa bahay nila sa lungsod na wala sa sarili para dalhin sa psychiatrist. Sa mga sumunod na araw ay nagulat na lamang si Mang Emilio at Aling Marta nang hindi na nila matagpuan si Ivan. Raymond, hindi mo ba napansin kung saan nagpunta ang Kuya Ivan mo? Tanong ni Aling Marta sa anak na si Raymond. Hindi ko po alam, Nay. Diyan lang iyon kanina eh. Sagot naman ni Raymond habang may kinakalkal na laruan. Nagkagulo silang 3 para hanapin si Ivan. Ngunit hindi nila ito natagpuan sa paligid ng kanilang pamamahay. Namomroblema na si Aling Marta kung saan hahanapin si Ivan. Maging si Mang Emilio naman ay nahanap naman si Ivan sa mga kapitbahay. Maya-maya lang ay may humintong tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Ivan na may bitbit na preskong karne. Ivan, saan ka galing? Nag-aalalang tanong ni Aling Marta sa kanyang anak. Sa palengke, Nay. Bumili akong karne. Namiss ko na kasi ang sinigang mo. Nakangiting sagot naman ni Ivan. Ihahanda ko na ito, Nay. Ikaw na ang bahalang magluto para makakain na tayo. Kailangan ko pang makabalik sa bukid eh. Wika ni Ivan na nagtungo kaagad sa kusina. May dala pa itong pandesal na inabot kay Raymond. Napatingala si Raymond na nagtataka sa ikinikilos ng Kuya Ivan niya. Kahapon lang ay alalang-alala sila rito dahil nagmistula itong nasiraan ng bait. Ngunit ngayon ay bumalik na naman ang dating Kuya Ivan niya. Magtimpla ka na ng kape doon.
Tawagin mo si Itay at may dala akong pandesal. Utos pa nito kay Raymond. Sa isang iglap ay bumalik ulit sa normal ang pag-iisip ni Ivan. Kaya sobrang ipinagpapasalamat ito ng kanyang mga magulang na sina Aling Marta at Mang Emilio. Masaya pa silang nag-usap na pamilya habang nasa pagkainan na. Anak, 28 ka na. Wala ka bang balak na magkaroon ng girlfriend? Nang kahit papano ay makapag-asawa ka na at may makakasama ka na sa buhay. Biglang tanong ni Aling Marta sa kanyang anak. Naroon pa rin ang takot sa kanya na baka bumalik na naman ang pagkasira ng isipan ni Ivan. Naisip ng ginang na baka nagkaganon ang kanyang anak dahil lagi itong nagpapalipas ng oras sa pagkain dahil sa trabaho. At least kung may asawa na ito ay may makakasama itong magluluto at maghahanda ng pagkain ni Ivan. Hindi kasi siya naglalagi sa Bukarin dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes ay nagtitinda siya ng mga snacks sa labas ng paaralan nila Raymond. Si Emilio naman ay minsan lang ding nakakapunta roon sa Bukarin dahil tumutulong ito sa kanya. Sa isang linggo ay nakakapunta lamang ito sa kanilang Bukarin ng 2 beses. Kaya kalimitan ay si Ivan lamang ang nag-iisang naroon. Nay, may nililigawan po ako. Taga roon sa atin sa Bukirin. Tsaka ko na lang dadalhin dito sa atin kapag sasagutin na ako. Nakangiting sagot naman ni Ivan sa kanyang ina. Kahit papano ay tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Aling Marta sa narinig. Subalit, hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang takot sa nangyari kay Ivan noong nakaraang araw. Paano na lang kung tuluyan na itong mabaliw? Nay, linggo pa naman ngayon. Sasama ako kay kuya sa bukid. Ni Raymond na nag-aalala din sa kanyang kuya. Pati na rin ako, Marta. Ikaw na lang ang maghahanda ng mga paninda mo bukas. Magpatulong ka na lang kay Nena na mamili sa palengke, ha? Sabat naman ni Mang Emilio. Pero maaga kayong bumaba sa bukid, Tay, at baka uulan mamayang hapon. May pasok pa naman bukas si Raymond eh. Ani naman ni Ivan na ipinagpatuloy pa ang pagkain. Ipinagpasalamat talaga ni Aling Marta na nagiging okay na rin si Ivan. Na bumalik na ito sa dati. Hindi niya alam ang gagawin kung tuluyang mabaliw si Ivan. Si Ivan lang talaga ang inaasahan nila sa Bukarin nila. Napakabait na anak ni Ivan. At hindi ito kagaya ng ibang mga anak na pagtatambay lang ang inaatupag. Tapos nagagalit kapag walang ulam. Kagaya na lang ng anak ng kanilang kapitbahay, nakaidara ni Ivan. Ang aga-aga pa ay nasa inuman na ang muka. Kung minsan naman ay paglalakwat siya, kasama ang mga barkada ang inaharap. Ibang-iba si Ivan sa mga ito. At isa iyon sa ipinagpapasalamat nila sa Diyos na napalaki nila ng tama ang kanilang anak na si Ivan. Sa edad nito ngayon ay malawak na ang sakahan ng palay at mais. May malawak na gulayan. May mga hayop na kagaya ng kalabaw, baka, maraming kambing, manok at pato sa Bukirin. Nabili rin ni Ivan ang lupain ni Mang Gusting. Nakatabi lang din ang kanilang lupain noong nakaraang harvest ng mais. Ang lupain ni Mang Gusting ay tinaniman ni Ivan ng kape at kakao. Napakasipag ng kanilang binata at malaki na ang ipon nitong pera sa bangko. Bumalik ang mag-amang Emilio at Ivan sa Bukirin kasama si Raymond ng araw na iyon. Nawala rin ang pag-aalala ng dalawa nang dumating sila roon at okay naman si Ivan. Normal ang ikinikilos nito, hindi kagaya nung nakaraang araw. Kaya kampante ang mag-ama na umuwi sa kanilang bahay sa lungsod. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, naiwan si Ivan sa Bukirin
Nakangiti pa siya habang pinapanood ang ama at ang bunsong kapatid na naglalakad pauwi sa kanilang lungsod. Pagkarating ng mga ito sa labasan sa kanilang lupain, ay sasakay ang mga ito ng tricycle o kaya ay habal-habal pauwi ng lungsod. Excited na nagtungo naman si Ivan sa malaki at may nakamatandang puno na nasa pagitan na ng lupain na nabili niya kay Mang Gusting. May malinaw na batis doon kung saan siya naglalagi. Isang araw mahigit lamang siyang nawala sa bukirin, pero namimiss na niya si Amaya. Amaya! Amaya! Narito na ako! Pagtawag niya sa babae nang paparating na siya sa may malaking puno ng balete. Sa isang iglap lamang ay nagliliwanag ang lagusan ng puno ng balete. Ivan? Sagot naman ng babaeng talamanhig. Napakasaya kong makita kang muli, Ivan. Bulalas ni Amaya. Ganoon din ako, Amaya. Namimiss na kita. Umuwi kasi ako sa lungsod eh. Sagot naman ni Ivan. Ang talamanhig ay isang uri ng mga engkanto ng Kabisayaan o Mindanao. Kapag sila ay nariyan ay maaamoy mo ang napakabangong sari-saring mga bulaklak. Sila ay mga magagandang babae na taglay ang ibang uri ng kagandahan. Makinis ang balat at magaganda. May matulis na pahabang tenga. Ang mga mata ay kulay asol at nililin lang nila ang mga kalalakihan para gawing kasintahan at dalhin sa kanilang mundo. Namimiss kita. Sandali lang at magdadapit hapon na. Ililigpit ko lang ang mga hayupan ko at pagkatapos ay babalikan kita rito. Nakangiting wika ni Ivan. Tutulungan na kita, Ivan, para mas mapabilis ang mga gawain mo. Sagot naman ng engkantadang talamanhig. Ako na, dito ka na lang sa kubo. Nakakahiya sa'yo eh. Wika ni Ivan. Aba, nahihiya ka pa sa akin? Ang daya mo naman. Pagmamaktol pa ni Amaya. Ayaw ko lang na marumihan ang mga kamay mo sa dumi ng hayop. Kaya dyan ka na lang at hintayin mo ako. Kaagad na nagtungo na si Ivan sa kinalalagyan ng mga hayop para papasukin ang mga ito sa kanilang tulugan. Matagal nang nakilala ni Ivan ang engkantadang ito. Simula noong nabili niya ang lupain ni Mang Gusting. Matagal na rin niya itong nakakausap dahil biniyayaan si Ivan ng bukas na ikatlong mga mata. Nakikita nito ang mga nilalang na nasa paligid na hindi nakikita ng mga normal na mga mata ng tao at nakakausap pa. Minana ni Ivan ang kakayahang ito ng kanyang inay Marta. Hindi ko masasabi na isang biyaya ang ganitong bagay. Bagkus kung bukas ang ikatlong mga mata, ay mas makakabuting mag-iingat sa pagkikipag-usap sa mga kakaibang nilalang na iyong nakikita. Hindi lahat ng mga engkanto ay mabuti. Ang iba sa kanila ay masama at minsan, nililin lang ka lang at dadalhin ka sa kanilang mundo. Subalit sa Ivan na may ganitong kakayahan, ay tuluyan ng nahuhulog ang damdamin sa isang talamanhig. Sa paglipas ng iilang buwan, nakasakasama niya sa bukirin nila ang babaeng ito, ay tuluyan na niya itong minahal. Ang masakla pa ay minsan na siyang sumama sa babae sa daigdig nito. Sa tuwing si Ivan ay nawawala sa katinuan ng pag-iisip niya, ay naroon siya sa kaharian ng mga engkanto, kasama ang talamanhig na si Amaya. Ang damdamin na umuusbong sa kanyang puso para sa babaeng engkantada ay nagbibigay ng kalituhan sa pag-iisip ni Ivan dito sa mundo ng mga tao. Ivan, sigurado ka bang nais mo na namang sumama sa akin sa aming mundo? Nakangiting tanong ni Amaya sa binata. Siyempre, mas gusto kitang kasama kaysa sa mga alaga kong hayop dito sa bukirin. Sagot naman ni Ivan
Nahawak ang isang kamay ni Amaya. Hapon na noon na tinatanong nila ang papalubog na araw. Tapos na rin si Ivan sa mga gawaing bukid. Nasa mga kulungan na rin ang mga alaga niyang hayop at nasa silungan. Sa ganitong oras ay magkasama nilang pinapanood ni Amaya ang magandang tanawin sa bundok Sinay. Kung sa bagay mas mabuti rin iyon, sagot naman ni Amaya sa binata. Mas nakabubuting sasama sa kanya ulit si Ivan sa kanyang tahanan kaysa manatili roon. Natatakot rin si Amaya na baka lalapitan ito ni Zora. Naaalala pa niya ang mga sinabi ni Zora noong nakaraan. At nitong mga huling araw ay nakita niya si Zora na tinatanaw si Ivan habang nasa sakahan ito. Kung siya ay tagabantay ng mga hayop sa kanilang kaharian, si Zora naman ang tagabantay ng batis. Pareho silang prinsesa ng mga talamanig at makapangyarihan. Utos pa ng kanilang amang hari na bawal silang mga prinsesa na mag-asawa o umibig ng tao. Nais ng kanilang ama na pagkakasalan nila ang mga prinsipeng mahumanay. Pero sadyang hindi tumibok ang puso ni Amaya sa mga mahumanay. Siguro sa pinsan niyang si Zora, may pag-asa pa siguro. Nang gabing iyon ay magkahawag kamay na naglalakbay sila ni Ivan pauwi sa kanilang tahanan sa malaking balete na nasa pagitan ng lupain ni Mangusting na nabili na ni Ivan. Samantalang sa lungsod naman, biglang naalala ni Aling Marta ang anak na si Ivan. Bigla na lang kasing sinalakay ng matinding kaba ang kanyang puso at biglang sumagi sa isip ang kanyang anak. Emilio, puntahan kaya natin sa Ivan bukas. Baka kung ano na ang nangyari sa kanya doon sa bukirin. Ani Aling Marta sa asawa. Oo, naisip ko rin yan. Baka muling bumalik ang problema sa pag-iisip ni Ivan. Sagot naman ni Mang Emilio. Sa tingin mo, ano kayang nangyari kay Ivan noong nakaraang araw? Baka biglaang nalito lang dahil baka palagi siyang nagpapalipas ng gutom. Kaya nagkaganon. Hindi ba nakakabaliw yon? Ani na Mang Emilio. Maghunos dili ka, Emilio. Hindi yan mangyari sa anak natin. Marta, hindi kaya naingkanto si Ivan? Oo, nagustuhan ng ingkanto. Di ba ikaw na rin ang nagsabi na marami sila doon sa pagitan ng lupain natin sa bagong nabiling lupain ni Ivan? Emilio, hindi yun mangyayari. Hindi ako papayag. Sa kalokohan mo, mas lalong hindi ako makatulog nito. Hindi ako magtitinda bukas. Pupuntahan natin sa Ivan. Bukas na bukas din pagkagising natin, Emilio. Ani ng ginang na bumangon sa higaan at lumabas ng kwarto. Naalala ni Marta noon ang kanyang kuya Giovanni na tuluyang nasira ang buhay matapos umibig sa isang engkanto. Kinalaunan ay nagpakamatay ito. Tumalon sa isang mataas na tulay. Sinasabi ng albularyo na buhay ang kanyang kuya Giovanni. Pero naroon na ito sa kabilang mundo. Sa mundo ng mga engkanto. Hindi papayag si Marta na maulit sa anak niyang si Ivan ang nangyari noon sa kanyang kuya. Alam niyang totoo ang sinabi sa kanila ng albularyo. Dahil tuwing kabilugan ng buwan ay nakikita niya ang kuya Giovanni. Nagpapakita ito sa kanya at minsan ay kinakausap siya. Kaya kapag naaamoy ni Aling Marta ang mabangong bulaklak noon sa paligid ng kanilang bahay, ay alam na alam niyang naroon ang kuya niya para dalawin siya. Halos hindi na nakatulog si Marta. Gayon din si Emilio. Inihintay na lamang nilang mag-uumaga na para mapuntahan na nila si Ivan sa bukirin. Samantalang sa bukirin naman ng Sinay ay maagang nagising si Ivan. Napakasaya niya kagabi dahil kasama niya si Amaya. Hindi niya na alam kung paano siyang nakauwi roon sa kanyang kubo. Subalit, napangiti na lamang siya nang masilayang narito na si Amaya. Ipanagluto siya nito ng inihaw na ibon. Hindi ito isa sa mga alaga ni Amaya,
kundi isang ibong naliligaw lamang sa kanilang teritoryo, kaya binaril ni Ivan kagabi. Niluto ito ni Amaya ng maaga. "Ivan, nakahanda na ang almusal mo, pero walang asin yan. Ikaw na lang ang maglalagay." Nakangiting wika ni Amaya. "Hala, salamat naman Amaya." Nakangiting ginagap ni Ivan ang mga kamay ni Amaya. Ngunit natigilan na lamang sila nang marinig ang papalapit na tinig ng mga magulang ni Ivan. Maaga pa lang ay naparoon na si Mang Emilio at Aling Marta para masiguradong maayos ang kalagayan ni Ivan. "Amaya, baka makita ka ni na inay at itay. Hindi ako sigurado kung matatakot sila sa iyo o hindi." Nag-aalalang wika ni Ivan. "Ako ang bahala, mahal," ani naman ni Amaya. Sa isang saglit lamang o kisap mata ay lumiit ang mahabang tenga ni Amaya. Nagbago din ang kulay ng mga mata at buhok niya. Nagmukha na itong normal na tao sa harapan ni Ivan. "Kaya mong baguhin ang anyo mo?" Gulat na tanong ni Ivan. "Shh, ngayon lamang ito. Kapag kaharap ko ang pamilya mo, kailangan ko silang harapin. Hindi ba, Ivan?" Magkahawak kamay silang lumabas ng kubo para salubungin ang mga magulang ni Ivan na paparating pa lamang. Habang malayo pa lamang ay kinikilabutan na si Aling Marta. Naaamoy niya ang napakabangong amoy ng klase-klaseng bulaklak sa paligid. Ibig sabihin noon ay may engkanto sa paligid. Kaya mas lalo pang napabilis ang paglalakad ni Aling Marta. "Marta, dahan-dahan naman. Nagmistula ka namang hinabol ng maraming tikbalang dyan." Bilisan mo na dyan. May kakaiba sa kubo, Emilio. Nararamdaman ko. Ayan ka na naman sa nararamdamang iyan. Tigil-tigilan mo nga yan, Marta. Ngunit mas nagulat ang mag-asawa nang makita si Ivan na may kasamang babae sa labas ng kubo. Hindi napigilan ni Mang Emilio ang malapad ng ngiti, pero si Marta ay naniningkit ang mga mata. "Ivan, sino yung kasama mo ha?" Tanong ni Aling Marta sa anak. "Nay, tay, si Amaya po, kasintahan ko." Pagpapakilala ni Ivan kay Amaya sa mga magulang na may malawak ng ngiti sa mga labi. "Ngayon lang kita nakita rito sa Bukirin, Ining. Taga saan ka ba?" May pagdududang tanong ni Aling Marta. Nawawala na sa pangamoy niya ang mabangong bulaklak na kanina lang ay nasa paligid. At hindi niya mapigil ang sarili na pagdudahan ng katauhan ng babaeng kasama ng kanyang anak. Lalo na't ito ang unang beses na nakita niya ang babaeng ito at napakaganda pa. Napangiti naman si Amaya na lumapit sa mag-asawa at nagmano. "Pamangkin po ako ni Tio Gusting. Taga Barangay Ilaya po ako. Galing talaga kami ng ina ko sa syudad bago pa lang kami sa Ilaya." Sagot naman ni Amaya sa mag-asawa. Lihim namang napangiti si Ivan. Alam niyang nagdududa ang kanyang ina. Mabuti na lamang at kaagad na nakaisip ng kasinungalingan si Amaya para maalis ang pagdududa ng kanyang ina. "Nakilala ko siya nung nagpunta ako kina Mang Gusting sa Ilaya, Nay. Noong binayaran ko ang kanyang lupain. Simula noon, palagi na kaming nagkikita ni Amaya." Dagdag na kasinungalingan ni Ivan sa ina para tuluyang maalis ang pagdududa nito. "Ang aga mo naman dito sa kubo namin. Magtapat nga kayo sa akin. Dito ka ba natuloy ha, Ining?" Muling tanong ni Marta. "Ay naku, Marta, hayaan mo na sila. Hindi na sila mga bata at wag mo silang ihalin tulad sa kapanahunan natin noon." Wika naman ni Emilio. Sabay sumilay ang pilyong ngiti. Kinindatan pa nito ang anak. Nakakahiya naman sa mga magulang ni Amaya. Lalo na kay Mang Gusting. Bulalas naman ni Aling Marta. "Ikaw, Ivan, hindi kita pinalaking ganyan ha. Kung nais mong mag-asawa, ay umayos ka naman anak.
Sumilay ang matamis na ngiti ni Amaya sa mga labi niya. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Aling Marta. Kahit na isa siyang engkantada ay matagal na siyang nagmamanman sa mga kilos, kultura at kaugalian ng mga tao. Naging kaibigan nga rin ang buong pamilya ni Mang Gusting. Aling Marta, kararating ko lang po. May pinuntahan kasi si Anay sa bahay ni Tito Gusting sa ibaba ng batis. Kaya pinuntahan ko rito si Ivan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako dito natulog sa kubo niyo. Mahinahong wika ni Amaya. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Aling Marta bago nakampante. Kung ano-ano pa ang pinag-uusapan nila ni Amaya tungkol sa mga hayupan at sa pagsasaka. Lalo na ang tungkol sa pamilya nito at sa pag-ibig nito sa kanyang anak na si Ivan. Mag-alas 10 na nang inaya siya ni Emilio na umuwi na sa lungsod. Ihahatid din ni Ivan si Amaya sa bahay ni Mang Gusting na nasa ibaba. Hindi na lamang maintindihan ni Marta ang nadarama habang tinatanaw niya ang papalayong si Ivan at si Amaya. Ilang beses niyang kinusot-kusot ang mga mata. Nagmistula kasi siyang namalikmata sa nakita. Biglang humaba ang tenga ni Amaya sa paningin niya. At sa isang iglap lamang ay naaamoy na ni Aling Marta ang mababangong mga bulaklak. Ang sinyalis na may talamanhig o mahumanay na nasa paligid nila. Emilio, sigurado ka bang nagsasabi ng totoo ang anak natin? Wala ka bang napapansing kakaiba sa dalagang iyon? Takang tanong ni Aling Marta sa asawa niya. Kakaiba? Wala naman maliban sa sobrang swerte ng anak natin at sinagot niya. Wala ka na bang ibang napansin sa kanya? Muling tanong ni Aling Marta. Wala naman. Sobra ka kasing nag-isip ng kung ano-ano, Marta. Okay lang si Ivan at walang masamang nangyari sa kanya. Nakauwi sa lungsod ang mag-asawang Emilio at Marta. Ngunit hindi mapalagay si Aling Marta. May kakaiba nga kay Amaya at may hindi siya magandang kutob sa babae. Kaya ng araw ng Biyernes ay muling nagaya si Aling Marta. Napuntahan sa bagarin si Ivan. Biyernes din iyon at walang pasok kinabukasan kasi Sabado. Kaya kaagad namang sumang-ayon si Mang Emilio. Kasama din nila si Raymond sapagkat wala namang pasok kinabukasan. Ngunit nagulat na lamang sila nang dumating sila sa kanilang kubo. Wala roon si Ivan. Naisilong naman na ang kanilang mga hayupan, pero hindi nila matagpuan ang kanilang anak. Kaya nang gumagabi na ay humihingi na silang ng tulong sa may-ari ng karatig lupain na isa ring magsasaka. Nagtulong-tulong ang mga tao sa bagarin para mahanap si Ivan. Subalit hindi nila ito natatagpuan hanggang sa nag-uumaga na lamang. Saan na kaya nagpunta si Ivan? Nagugulang tanong ni Marta sa kawalan. Nay, huwag kang mag-alala. Baka nandun lang kina Mang Gusting o kaya sa pamangkin niya, yung sinabi niyong kasintahan ni Kuya. Sagot naman ni Raymond. Wala kasi si Mang Gusting sa bahay niya sa ibaba ng batis dahil naroon pala ito sa Barangay Ilaya sa kanyang kapatid. Umaasa na lamang si Aling Marta na matagpuan ni Emilio si Ivan doon sa kapatid ni Mang Gusting. Sana nga, bunso, mababaliw ako kapag may mangyaring masama sa Kuya Ivan mo. Bulalas ni Aling Marta. Nay, magdasal na lang tayo na walang mangsamang mangyari kay Kuya, okay? Nung sumapit na ng alas 10 ng umaga, nang matanaw ni Aling Marta si Emilio kasama si Mang Gusting at may dalawang lalaki pa itong kasama. Ang isa ay may edad na may kasama ring binata. Emilio, si Ivan. Malungkot na napatitig sa kanya ang asawa. Marta, uminahon ka at huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo. May sasabihin lang ako sa iyo. Hindi ko pamangkin ang kasintahan ng anak mo. Hindi ko pamangkin
kung sino man yung Amaya na yon. Wika ni Mang Gusting na ikinatigil ni Aling Marta. Napabuga siya ng malalim na hininga. Kung hindi mo siya pamangkin, sino si Amaya, Mang Gusting? Tanong ni Aling Marta. Si Amaya ay ang engkantadang talamanhig na nakatira sa matandang balete na nasa pagitan ng lupain ko at lupain niyo. Yung malaking balete sa tabi ng batis. Sagot ni Mang Gusting. At sinamahan ko si Emilio na puntahan si Capisio na albularyo para mahanap natin ang anak mo. Napapikit na lamang si Aling Marta. Hindi niya napigilang mag-alala at sinisisi niyang sarili na hindi man lang nakilala ang katauhan ni Amaya sa unang pagtatagpo nila. Alam talaga niyang may kakaiba sa babae pero hindi siya sigurado doon. Galing na rito ang talamanhig at malamang sa mga oras na ito ay kasama na niya si Ivan sa kanilang mundo. Sana lang ay hindi niya pinakain sa Ivan ang mga pagkaing ipinagbabawal sa ating mga tao. Mga pagkain ng mga engkanto dahil kapag nagkagayon, hindi na natin maibabalik pa si Ivan dito sa ating mundo. Wika ni Mang Pisyo na albularyo. Hindi pwede yan. Anak ko si Ivan. At hindi ako papayag na kunin ni Amaya mula sa akin ang anak ko. Napapaiyak na lamang si Aling Marta. Pinagsisihan niyang hinayaan niyang si Ivan na bumalik rito sa Bukarin. Kung sana mas naging maingat siya, ay hindi mawawala sa kanya ang kanyang anak. Samantala sa kabilang dako, masaya ang magkasintahang sina Ivan at Amaya sa mundo ng mga engkanto. Hindi na nila napapansin ang paglipas ng bawat oras habang sila ay magkasama. Nang bigla na lamang naalala ni Ivan ang mga hayupan niya. Ala, oo nga pala. Kailangan ko na palang umuwi, Amaya. Nakalimutan ko ang mga alaga kong hayop. Nakakangiting wika ni Ivan. Oo nga pala no, sige. Tutulungan na lang din kita para mas mapabilis ang mga gawain mo. Hindi ko rin naalala. Pasyensya na. Mabuti na lang at naisipan mo ang mga alaga mo. Masayang wika naman ni Amaya. Akala mo ba makakalabas ka pa rito? Tagalupa? Gulat na gulat ang magkasintahang si Amaya at Ivan nang marinig mula sa likuran nila si Zora. Kaagad na hinawakan ni Ivan ang mga kamay ni Amaya habang hindi niya mapigil ang sarili na makadama ng panganib sa babaeng talamanhig na kaharap nila. Anong kailangan mo, talamanhig? Tanong ni Ivan kay Zora. Bagamat may nadamang takot sa babaeng kaharap, ay hindi siya papayag na mapapahamak si Amaya. Alam na ng ating hari ang pinaggagawa mo, Amaya. At hindi siya papayag na makakabalik pang lalaking iyan sa kanilang mundo. Nakangising bulalas ni Zora. Zora, bakit mo ba ako pinapakialaman ha? Wala akong ginagawang masama na nakakasira sa ating mundo. Wala kaming ibang ginagawa ni Ivan. Pagrarason ni Amaya. Alam mong mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamahal. Wala kayong ginagawang masama. Oo, ikaw maaring wala kang ginagawang masama. Pero ano itong pakikipagrelasyon mo sa lalaking iyan, Amaya? Alam mong mahigpit kong pinagbabawal ang pagmamahal sa isang tagalupa. Sigaw ng isang lalaking may mahabang balbas at mapuputing buhok. Sobrang puti rin ang kulay ng balat nito. Matulis ang tenga at may kulay berdeng mga mata. May dala-dala itong mahabang basto na may ulong ahas. Mabilis na napaluhod si Amaya sa harapan ng lalaki. Mahal na Haring Erawan,
Palatak ni Amaya habang nakaluhod. Hindi ko sinasadya ang umibig kay Ivan. Kahit na isa siyang tagalupa. Patawarin mo ako. Kung nais mo akong parusahan ay ako na lang. Walang kaalam-alam si Ivan sa lahat ng ito. Wala siyang kasalanan. Kasalanan ko kung bakit ko siya minahal. Napaiyak na wika ni Amaya. Alam mo kung gaano kalaki ang naghihintay na parusa sa paglabag mo sa ating batas, Amaya. Nakangiting wika naman ni Zora. Galit na galit si Amaya kay Zora. Kung hindi ito nakikialam sa kanya, ay hindi malalaman ni Haring Erwan ang tungkol sa relasyon nila ni Ivan. Manahimik ka, Zora. Akala mo ba ako lang ang may kasalanan? Mas lalo ka na. Sigaw ni Amaya. Ang kapal ng mukha mong ipahid sa akin ang pagkakasala mo. Bulyaw ni Zora na sinampal si Amaya. Ngunit pinigil ni Ivan ang mga kamay ni Zora para hindi masaktan ang nakaluhod na si Amaya. Huwag na huwag mong sasaktan si Amaya. Wala akong hinahayaang manakit sa kanya. Hindi kailanman kasalanan ng magmahal. Kayo ang nagkakamali. Ani bigla ni Ivan na may tapang. Napangisi naman si Zora. Walang silbi ang lakas ng isang tagalupa laban sa lakas ng isang kagaya niyang engkanto. Kaya naman, hinablot niya ang mga kamay na panigilan ni Ivan. Ngunit napakunot noo si Zora nang hindi niya magawang alisin ang mga kamay na hawak ni Ivan. May taglay kang itim na mahika sa katauhan mo. Hindi makapaniwalang bulalas ni Zora nang hinila ang mga kamay. Ngunit hindi man lang niya magawang makawala kay Ivan. Kung ano-ano na lang ang naisipan mo para lamang magkaroon kami ng kasalanan. Ani naman ni Amaya na inilayo si Ivan mula kay Zora. Hindi ako magkakamali. May taglay kang itim na kapangyarihan sa katawan mo. Nagawa mong pigilin ang lakas ko. Palatak ni Zora. Tama na ang lahat ng iyan. Dalhin niyo ang dalawang nagkasala sa kulungan. Utos ni Haring Erwan sa mga tauhan niya. Hindi niyo pwedeng ikulong si Ivan. Hindi siya taga rito sa ating mundo. Kaya pabalikin niyo siya sa mundo ng mga tao. Asik naman ni Amaya. Naririnig mo naman ang utos ko, hindi ba, Amaya? Baling naman sa kanya ni Haring Erwan. Walang nagawa si Amaya nang magbitiw ng utos si Haring Erwan. Naikulong silang dalawa ni Ivan. Sobrang nag-aalala si Amaya para kay Ivan. Hindi ito pwedeng magdagal sa kanilang kaharian ng ilang araw, kundi ay mamamatay ang katawang lupa nito na nasa puno ng matandang balete at natutulog. Hindi tunay na Ivan ang naroon sa punong balete, kundi isang panlilin lang lamang. Kapag nasabuyan iyon ng asin ay magiging puno na lamang iyon ng saging. Huwag niyong ikulong si Ivan, mahal na hari. Maawa ka sa kanya. Hindi na siya makakabalik pa sa kanilang mundo kapag lilipasan pa siya rito ng ilang araw pa. Umiiyak na pagmamakaawa ni Amaya. Ang isang tao na mapunta sa mundo ng mga engkanto ay mamamatay at hindi magtatagal sa paglipas ng isang linggo. Kailangan nilang kumain ng pagkain ng mga engkanto. Pero doon na sila mananatili sa mundo ng mga engkanto na bilang buhay na kaluluwa. At kapag hindi sila kakain ng pagkain ng mga kagaya nila, ay tuluyang magwawakas na ang kanilang buhay. Hindi na sila makakabalik pang buhay sa kabilang daigdig ng mga tao. Tahan na, Amaya. Huwag kang mag-alala. Makakauwi din ako sa aming daigdig at isasama kita sa pagtakas ko. Bulong sa kanya ni Ivan. Ano ang gagawin natin? Tatakas tayo. Iyon na lamang ang natatanging paraan para makabalik ako sa aming mundo at hindi ka mawawala sa akin. Pero kapag sasama ako sa iyo, hindi na ituloy ni Amaya ang sasabihin. Minsan ang nangyari sa kasaysayan ng mga talamanhig ang ganito. Ang umibig ng tao at sumama sa tao
sa kabilang daigdig. Noong mga nakalipas ng kapanahunan, hindi niya kilala kung sino ang talamanhig na iyon. Pero humingi iyon ng tulong sa isang albularyo para patuloy siyang mamumuhay sa mundo ng mga tao. Tama, Ivan. May paraan para magkasama tayo ng habang buhay. Mahigpit na napayakap si Amaya sa kasintahan niya habang napapatulo ang masaganang luha sa mga mata. Masuyong pinunasan ni Ivan ang luha sa mga mata ni Amaya. Isang mabining halik ang iginawad ni Ivan sa tungki ng ilong ni Amaya at mahigpit na niyakap din ang dalaga. Gagawa tayo ng paraan para makatakas rito, Amaya. Sasama ako sa iyo, Ivan. Hindi ko na kaya pang mabuhay nang wala ka sa aking piling. Kuya Wano. Ani naman ni Amaya na mas lalo pang idinikit ang katawan sa katawan ng binatang tagalupa. Maya-maya pa hindi na napigil pa ng dalawa ang nag-aalab na damdamin nang mapag-abot ang kanilang mga nauuhaw na labi. Hanggang sa lumalim ang bawat halik nila sa isa't isa at naging mas mapusok pa. Umabot sila sa kasugdulan ng mga bagay na ipinagbabawal sa mundo ng mga engkanto. Ang makikipag-isa sa isang tao. May nangyari kina Amaya at Ivan sa loob ng madilim na kulungang kinaroroonan nila. Samantala, sa kabilang mundo naman, 3 araw nang nakalipas sa paghahanap nila kay Ivan sa mundo ng mga tao. Paikot-ikot sila sa bundok Sinai. Halos sinuyod na nila ang buong kagubatan, pero hindi nila natatagpuan si Ivan. Hanggang sa bigla na lamang napatigil ang albularyong si Mang Pisyo sa harapan ng matanda at malaking balete sa tabi lang ng batis. May kakaiba sa punong ito. Nararamdaman kong narito lamang si Ivan. Bulalas ng may edad na albularyo. Subalit, ilang araw na silang pabalik-balik sa lugar na iyon. Pero hindi nila matagpuan si Ivan. Ngunit sa araw na ito ay nakapagtatakang lumakas masyado ang pangdama ni Mang Pisyo. Nararamdaman niya ang presensya ng binatang si Ivan sa puno ng baleteng iyon. Sinumula ni Mang Pisyo ang pagsaboy ng asin sa buong paligid ng balete. Kasabay noon ay ang pag-uusal ng iilang mga orasyon. Ilang beses pang inulit-ulit iyon ng matandang albularyo. Mang Pisyo, sinasabi ko na sa iyo, nararamdaman ko sa punong ito si Ivan. Sambit ni Aling Marta. Hindi ko siya madama noong mga nakaraang araw. Pero ngayon, ay nararamdaman ko na si Ivan rito sa paligid. Nanganganib ang anak mo, Marta. Ikaw mismo alam na alam mong nanganganib ang anak mo sa pagkakataong ito. Bulalas ng albularyong si Mang Pisyo. Alam ko, Mang Pisyo, kaya hindi ako titigil hanggat hindi ko maiuwi si Ivan sa araw na ito. Kung maaari, babalikan ko ang mundong iyon. Ay gagawin ko para lamang sa anak ko. Pinahid ni Marta ang mga luha habang nagsasalita. Wala kasing naniniwala kay Aling Marta na naroon si Ivan sa lugar na iyon. Wala rin naman silang nakitang tao. Pero nararamdaman ni Aling Marta na may kakaiba sa lugar na iyon. Hindi nga lang niya alam kung ano, pero kakaiba talaga. Nakakapanayo ng mga balahibo sa batok ang lahat ng nangyayaring ito. Marta, si Ivan. Tignan mo sa ilalim, sa nakausling ugat ng puno. Si Ivan yan, di ba? Natutulog. Sigaw ni Emilio nang makita ang anak na payapang natutulog sa ilalim ng malaking ugat ng balete. Nanghihinang tila na uupo si Marta sa kinatatayuan. Hindi si Ivan yan, Emilio. Alam ko yon. Hindi yan ang anak natin. Isang linlang lamang ang ginawa nila. Napasalampak sa lupa si Aling Marta sa paghinagpes.
Alam na alam niya kung nasaan si Ivan sa ngayon. Nasa daigdig ito ng mga engkantong talamanhig. Ikatlong araw na noon ni Ivan sa mundo ng mga engkanto at hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa ito nagigising. Ibalik niyo sa akin si Ivan. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Amaya, ibalik mo ang anak ko. Paghihinagpis ni Aling Marta. Marta, tama na. Tahan na. Babalik din ang anak natin. Dinaluhan ni Mang Emilio ang asawa at mahigpit na niyakap. Emilio, ito na ba ang karma ko? Ito na ba ang lahat ng kabayaran ng pagsuway ko sa batas ng aming mundo? Sunod-sunod na tanong ni Marta sa asawa niya na noon ay malungkot na napaluha rin. Ako ang dapat nagbabayad ng kasalanang ginawa ko, hindi si Ivan. Huwag ang anak ko, mahal na Haring Erwan. Ibalik mo sa akin si Ivan. Amaya, ibalik mo ang anak ko. Tama na, Marta. Tama na. Gagawa tayo ng paraan para makuha natin si Ivan. Gagawa tayo ng paraan. May paraan pa. Hindi ba, Bang Pisyo? Baling naman ni Mang Emilio sa matandang albularyo na nagulumihan din sa sitwasyon ng mag-asawa. Napapailing na lamang si Mang Pisyo para bang wala na siyang magagawa pa para sa mag-asawang ito. Nagawa na niya ang lahat at alam niyang wala ng paraan para maibalik si Ivan sa mundo ng mga tao. Tuluyan na itong tinangay ng engkantadang bantay ng mga hayop sa kagubatan ni si Amaya. Iyon ang pag-aagala nila. Alam na alam mo, Marta, na wala akong magagawa pa sa ganitong bagay. Nagawa ko na noon sa panahon ninyo ni Emilio. At nangako ako sa Haring Erwan na hinding-hindi na ako mangangahas pang muling buksan ang portal na nag-uugnay sa ating daigdig. Malungkot na wika ng albularyo na tinapik-tapik ang balikat ng mag-asawang nakakaawa na nasa harapan niya. May naghihintay sa kanyang kaparusahan sa tuwing lalabag pa siyang muli sa kasunduan nila ng hari ng mga engkantong mahumanay at alamanhig. Kaya naman, hinding-hindi na niya gagawin ang minsanang nagawa na niya noon, ang lumabag sa batas ng dalawang mundo. Nagawa na niya noong labagin ang balanseng namamagitan sa dalawang daigdig. Noong mga binata at dalaga ba ang mag-asawang nasa harapan niya. Noong minsang binuksan niya ang portal ng mga engkanto para itakas ang babaeng talamanhig na inibig ng matalik niyang kaibigan. Ang babaeng talamanhig na si Liraya, isang engkantada ng hangin. Pero bakit ang anak ko pa, Mang Pisyo? Bakit si Ivan ang ginawa nilang kabayaran sa kasalanan ko? Bakit si Ivan ang kinuha nila? Ako sana ang dapat nilang parusahan. Kami ni Emilio. Kami ang sumuway sa batas nila nang inibig ko si Emilio. Pero bakit si Ivan na inosente sa lahat ng pangyayari ang kinuha nila? Hindi napigilang wika ni Marta habang nananaghoy sa kalungkutan. 3 araw na kasi simula nang dinala ni Amaya si Ivan sa mundo ng mga engkanto at hanggang ngayon ay hindi na nakauwi pa si Ivan. Marta, tama na. Kumalma ka na. Gagawa nga tayo ng paraan. Mag-isip muna tayo ng dapat na gagawin para makuha natin si Ivan mula sa daigdig ng mga engkanto. Sa gayon, iuuwi na muna natin ang katawang ito na pinalit nila sa katawan ni Ivan para panatilihing ligtas ito sa anumang kapahamakan dito sa kagubatan. Seryosong saad ni Emilio. Emilio, hindi ako aalis rito. Alam kong naririnig at nakikita ako ni Haring Erwan. Mang Pisyo, tulungan mo ako makausap ang mahal na hari. Bulalas ni Marta. Si Marta ay walang iba kundi ang unang talamanhig na lumabas sa mundo ng mga engkanto para makasama ang lalaking minamahal na si Emilio. Si Marta ay ang engkantada ng hangin na si Liraya na noon ay sumuway sa mahigpit na kautusan ni Haring Erwan
ang kautosang ipinagbabawal ang umibig sa mga tao. Hindi napigilan ni Leraya ang umibig sa magsasakang si Emilio na naglalagi noon sa kagubatan para mangahoy ng mga patay na sanga. Ibebenta iyon ni Emilio sa lungsod matapos ibakin. At simula noon ay nagbakita na si Leraya kay Emilio. Namuo ang isang ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng engkantada at ng tao. Sa kabila ng malaking pader na humaharang sa dalawang nag-iibigan na sina Emilio at Leraya, ay magkahawa kamay nilang tinibag ang pader na iyon sa tulong ng albularyong si Mang Pisyo. Walang nagawa ang Haring Erwan noong tumakas si Leraya sa kaharian at tuluyang sumama kay Emilio. Nagawa niyang mabuhay sa mundo ng mga tao nang dahil sa ginawang sumpa ng albularyo at inalay na dugo sa mga engkantong mahumanay. Pero simula noon ay nasira na ang balanse ng dalawang mundo. Ang isang dating pagkakaibigan ni Haring Erwan at Mang Pisyo ay nasira. Si Leraya ay nagiging si Marta sa mundo ng mga tao. At sina Ivan at Raymond ang dalawang buhay na nagiging lahi ng kalahating tao at kalahating engkanto. Hindi inaasahan ni Leraya o Marta na ang kasaysayan nila ni Emilio ay muling mauulit sa kanilang anak na si Ivan sa isang babaeng talamanhig na si Amaya. Hindi kailanman magpapakita si Haring Erwan sa mga taong kagaya nyo. Mga wala kayong silbi sa mundo. Ang nararapat sa inyo ay magiging alipin. Bulalas bigla ni Zura. Sabay na napalingon silang tatlo ng matanaw nila ng engkantadang batis na si Zura. Naikuyom ni Marta ang kamao nang makita ito. Kahit hindi na siya engkantada sa ngayon, ay naaamoy niya ang masamang dugo na dumadaloy sa katawan ni Zura. Sino ka? Kilala mo ba si Amaya? Nasaan ang anak kong si Ivan? Sunod-sunod na tanong ni Marta sa talamanhig na kaharap nila. Habang nataranta naman si Mang Pisyo na napaatras, ang engkantadang ito ang siyang dahilan kung bakit ibinenta kay Ivan ni Gusting ang lupaing ito na nasa katabi ng lupain ni na Emilio at Marta. Ang engkantadang ito ang nanlinlang ng dalawang binatang pamangkin ni Gusting para dalhin sa kabilang mundo ng mga engkanto. At yun nga ang nangyari. Ginawang alipin. Humingi ng tulong sa kanya si Gusting pero wala siyang magagawa pa. Dahil hindi na nagpapakita sa kanya si Haring Erwan kahit na ano pang pag-aalay ang ginawa niya. Masamang talamanhig ang nasa harapan nila at hindi ito kagaya ni Amaya. Noon din ay napangisi si Zora at umihip ang malakas na hangin sa kagubatan. Napakabilis ng mga pangyayari na bigla na lamang lumakas ang hangin. Nagiging itim ang mga ulap at dumilim ang paligid. Nagtawag ng unos ang engkantadang si Zora. Napakalakas ng hangin at tila ba sila'y matatangay na. Pati ang katawan ni Ivan na tulog at walang malay ay nagalaw na sa lakas ng hangin. Pagkatawang nahinarang ni na Emilio at Marta ang katawan ni Ivan para lamang hindi ito tangayin ng malakas na hangin. Anong ginagawa mo? Nahintakutang bulalas ni Emilio. Siya si Zora. Isa siyang masamang talamanhig. Siya ang nandinlang ng dalawang pamangkin ni Gusting para dalhin sa kanilang mundo. Sinasamantala niya ang pagkasira ng pagkakaibigan namin ni Haring Erwan para magasik ng lagim sa mga mangangahoy dito sa kagubatan. Para na rin sa mga naliligo sa batis. Ani ni Mang Pisyo na nagsimulang magdasal para sa kaligtasan nila mula sa makapangyarihang talamanhig. Talaga ba tanda? Sa tingin mo matapos mong pagtaksilan si Haring Erwan, ay maniniwala pa siya sa'yo? Ang tingin niya sa mga tagalupa ay mga sinungaling na kagaya ni Leraya. Isang malutong na halakhak ang kumawala kay Zora. Kilala mo ko? Gulat na tanong ni Marta. Siyempre, sino bang hindi makakakilala sa'yo? Ide walang iba, si Amaya lang dahil tanga siya.
Maagap na sagot ni Zora. Nang dahil sa kataksilan mo, Liraya, kaya ako malayang napaglalaroan ang mga tao at naniniwala si Haring Erwan sa lahat ng sinasabi ko, lalo na sa sinasabi kong isang mapagsamantalang magnanakaw ng mga batong diamante, ang anak mong si Ivan. Kaya ito nakikipaglapit kay Amaya. Muli na namang sinundan ni Zora ng isang malakas na pagtawa. Matapos niyang ibunyag kay Marta at Emilio ang kasinungalingan niya. Kasalanan ito ni Amaya. Kung di niya inagaw sa akin sa Ivan ay hindi ko sisirain ang anak mo, Liraya. Kasalanan din ng anak mong mas minahal si Amaya kaysa mahalin ako. Nabihag ng anak mong may dugong talamanig ang puso ko pero hindi niya ako pinapansin. Isa kang masamang engkantada kaya huwag kang umasang may magmamahal sa'yo, Zora. Sigaw naman ni Mang Pisyo. Itinaas ni Zora ang isang kamay. Panghas kang matanda ka! Ito sa'yo! Inilipad ng isang napakalakas na hangin si Mang Pisyo na nagmumula sa mga kamay ni Zora. Ngunit sa isang mabilis na pagkilos ay sinalag ni Liraya ang malakas na kapangyarihan ni Zora. Napigil iyon ni Liraya habang si Mang Pisyo ay gumulong ang katawang lupa. Isa ka na lang tao ngayon, Liraya, kaya wala ka ng kapangyarihan para tapatan ako. Sigaw ni Zora. Iyan ang inakala mo, impakta ka. Pagkasabi noon ni Liraya ay tinawag niyang malakas na kapangyarihan ng hangin sa pamamagitan ng pagganda para itaboy ang masamang hangin na dala ng masamang engkantada. Sa matagal ng panahon ay itinago ni Marta o Liraya ang kanyang kakayahan sa mundo ng mga tao para mamuhay ng normal kasama ang mga ito. Nakikita niya ang kabutihan sa puso ng mga tao sa loob ng ilang taong kasama ang asawang si Emilio. Nakikita niya rin ang iilan na may kasamaan, hindi nagkakaiba sa kanilang mundo ng mga engkanto. Pero kahit kailan ay hindi na ginagamit pa ni Liraya ang kakayahan niya para lamangan ang simpleng mga tao. Sa pagkakataong ito, kahit saan yung tao ay nagamit ni Liraya ang kapangyarihan bilang isang engkantadang talamanhig nang dahil sa kasamaan ni Zora. Pakawalan mo ako rito. Pakawalan mo akong duwag ka. Magtutuos tayo. Sigaw ni Zora. Ngunit inutusan ni Liraya ang malakas na ipo-ipo para tangayin si Zora pabalik sa kaharian ng mga talamanhig at mahumanay. Iyon ang pamamaraan ni Liraya para ipagbigay alam sa mahal na Haring Erwan na nais niya itong kausapin. Alam niyang hanggang noon ay hindi pa nakakalimutan ng nakakatandang kapatid niya ang kapangyarihan ng prinsesa ng mga talamanhig na si Liraya. Si Zora ay isang bagong tubong talamanhig na hindi na nakilala pa si Liraya. Ganon din si Amaya. Nagpapasalamat na lamang ng lihim si Liraya o Marta na isang mabuting engkantada si Amaya at hindi pala ito kagaya ni Zora. Ipinagdarasal niya na sana ay nasa mabuting kalagayan ang anak niyang si Ivan. Anak, hintayin mo ko. Alam kong mabubuhay ka dyan sa mundong pinanggalingan ko. Isa kang anak ng prinsesa ng mga talamanhig. At sana'y makilala ka ni Haring Erwan. At sana'y hindi ka niya papatawan ng kaparusahan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Nakapikit na wika ni Aling Marta na ipinagdarasal na sana ay nasa maayos na kalagayan ang anak na si Ivan. Samantalang gabi na sa mundo ng mga engkanto at tahimik na ang lahat. Halika mahal ko, lalabas tayo rito. Bulong ni Ivan sa kasintahang si Amaya. Papaano tayong makakalabas rito, Ivan? Nalilitong tanong ni Amaya sa binata. Itinapat ni Ivan sa mga labi ni Amaya ang kanyang daliri. Iwinagayway ni Ivan sa harapan ni Amaya ang susi ng kulungan. Napasingap si Amaya at may kislap ng tuwa ang mga matang nakatitig kay Ivan.
Paano yang napunta sa iyo? Gulat na tanong ni Amaya nang pabulong sa tenga ni Ivan. Kinuha ko kanina sa bulsa ng babaeng naglilinis dito sa silid natin. Nakita kong nakasabit ito sa bewang niya. Kaya kinuha ko ng palihim. Nakakangiting sagot naman ni Ivan. Edi tara na. Huwag natin sasayangin ang mga sandaling makakatakas tayo. Ani naman ni Amaya. Mahal, huwag kang gumawa ng anumang ingay. Babala ni Ivan sa kasintahan. Magkahawa kamay ang dalawa na lumabas ng kulungan. Tulog na ang mga bantay ng kulungan nang makalabas sila. Hanggang sa binaybay na nila ni Ivan at Amaya ang daan palabas ng kaharian ng mga engkanto. Madilim na sa labas at halos lahat ng mga bantay na nasa paligid ay tulog na. Hindi talaga inakala ng mga ito na makakatakas sila. Nagtataka man si Amaya kung bakit hindi pa pinatawan ng parusa ni Haring Erwan si Ivan sa ikatlong araw, ay pinagpapasalamat na lamang iyon ni Amaya. Tsaka na niya iisipin ang tungkol sa bagay na iyon kapag natapos na ang lahat ng ito. Kapag makakalabas na sila sa mundo ng mga engkanto, ay hahanapin ni Amaya ang unang talamanig na nakalabas doon sa mundo ng mga engkanto at namuhay bilang tao. Magpapatulong siya rito kung papaanong hindi ito namatay sa kabilang mundo para malaya niyang makasama si Ivan. Handa na siyang iwanan ng pagiging engkantada basta kasama lamang ang nag-iisang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Ano iyang nasa unahan? Napatigil ang dalawa sa paglalakad at mabilis na nagtago sa mayayabong na mga halaman. Mula sa di kalayuan ay nagkakagulo ang mga sundalong mahumanay. Naroon din ang mahal na Haring Erwan. Napayoko sina Ivan at Amaya para magkuble at hindi sila makita. Nagkagulo na pala ang buong kaharian nang dahil sa malakas na ipo-ipo ang humantong sa bulwagan. Doon ay binitawan ng malakas na ipo-ipo si Zora na nanghihina. Ginising ng mga tagapamahala ng palasyo ang kanilang hari para makita ang kalagayan ng engkantada ng batis. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Erwan nang masilayan ang kalagayan ni Zora. Kilalang kilala niya kung sino ang may gawa ng paglalapastangang ito sa engkantada niya. Walang iba kundi ang matigas na ulong kapatid niyang si Liraya. Hindi niya lubos maisip na magagawang manakit ni Liraya ng isang engkantada. Mukhang nagiging masama ka na sa mundo ng mga tao, Liraya. Bulalas ni Haring Erwan sa sarili. Ang ibang tagapamahala ng palasyo ay hindi alam kung sino ang may gawa sa bagay na ito. Dahil naisip nilang matapos umalis sa mundong iyon si Liraya, ay tuluyan na itong nagiging tao. Siya lamang ang tanging nakakaalam na isa pa ring makapangyarihang talamanhig si Liraya na nagtatago lamang sa katauhan ni Marta. Haring Erwan, nagkasalubong ang landas namin ni Liraya at ito ang ginawa niya sa akin. Nagiging napakasama na niya sa mundo ng mga tao. Tulungan mo ko, Haring Erwan. Pagsusumamo ni Zora. At anong dahilan ni Liraya para gawin ang kasamang ito sa iyo, Zora? Tanong naman ni Haring Erwan sa babaeng talamanhig. Nagalit siya sa akin na pinarusahan natin ang anak niyang si Ivan na nagkasala sa ating kaharian. Nais niyang pakawalan natin ang isang taong magnanakaw ng mga batong inaalagaan natin sa ating kaharian. Nagiging masama na si Liraya. Pahayag ni Zora na tuluyang bumagsak sa lupa. Hindi napigilan ni Haring Erwan ang mas lalong magalit pa sa kapatid. Pero may bahagi sa kanyang puso ang nagsasabing hindi iyon magagawa ni Liraya ang magiging masama. Oo, alam na alam ni Erwan na nagkasala ang prinsesa ng mga talamanhig na kapatid niya. Pero umibig lamang ito ng isang tao at hindi talaga ito masama. Kasama niyang lumaki si Liraya at nakikita niya ang kabutihan ng puso nito. Kaya imposibleng magiging masama na lamang ito dahil nagiging tao na.
Alam niya ring mabuting tao si Emilio, ang lalaking pinagpalit ni Leraya sa kaharian nila at sa tungkulin nitong alagaan ang kanilang mundo. Sumusobra na ang kasamaan nila, mahal na hari. 3 araw na ngayon at kailangang patawan mo na ng kaparusahan si Ivan na anak ng traidor na si Leraya. Bulalas muli ni Zura na hinang-hinana. Mahal na hari, kilala ko si Leraya. Hindi ako makakapaniwalang magagawa ni Leraya ang ganito kasama. Bulalas naman ni Amihan na asawa ni Haring Erawan. Si Amihan at Leraya ay matalik na magkaibigan noon pa man. Hindi na siya si Leraya na kilala nyo. Siya na si Marta na tao, asawa ni Emilio, at isang magnanakaw ng hiyas na diamante ang kanilang anak na si Ivan. Nilinlang niya ang engkantada na mga hayop na si Amaya. Mahal na hari at Reyna, hindi pa ba sapat ang lahat ng ito para patawan ng kaparusahang kamatayan si Ivan na anak ni na Emilio at Marta? Tanong ni Zura. Hindi masama ang mga magulang ko. Hindi ako magnanakaw. At hindi ko nilinlang si Amaya. Nagmamahalan lamang kami at ikaw, Zura, ang masamang engkantada. Ilang tao na ba ang binagbintangan mong nagkasala at ginawang alipin dito? Biglang labas ni Ivan mula sa malalagong halamang pinagkukublihan. Gulat na gulat ang lahat nang makita nila ang bihag na nakalabas ng kulungan. Nasa tabi nito si Amaya at magkahawak kamay ang dalawa. Naningkit ang mga mata ni Zura nang makita si Ivan at Amaya. Paano silang nakalabas sa piitan? Tanong ni Zura sa sarili. Totoo ang sinabi ni Ivan, mahal na hari. Matagal nang pinaglalaroan ni Zura ang mga mangangahoy at mga taong naligaw sa batis. At totoong hindi ako nilinlang ni Ivan. Lalong hindi siya magnanakaw at hindi masamang tao ang mga magulang niya. Pagtatanggol naman ni Amaya sa binata. Hindi akalain ni Ivan na isang prinsesa ng mga talamanig ang inang si Marta at kapatid ito ng hari ng mga engkanto. Kaya pala napakatalas ng pandama niya. Noong hindi pa man nagpapakita sa kanya si Amaya, ay nararamdaman niya ito sa paligid dahil anak pala siya ng isang talamanig. Mga lapastanganan sila sa ating kaharian, mahal na hari. Kaya nararapat lamang silang patawan ng parusa. Ang mga mangangahoy na yon ay sinisira ang kagubatan at ang iilang ginawa kong alipin ay ginugulin nila ang batis. Sagot naman ni Zura. Kilala ko ang mga mangangahoy na ginawa mong alipin sa iyong pamamahay, Zura. Paano bang nasisira ang kagubatan? Gayong mga patay na sanga lamang ang kanilang kinuha at ang mga naliligo sa batis ay hindi nanggugulo. Bagkus, nag-aalay pa nga sila sa iyo para lamang hindi mo sila gawa ng masama. Matapang na sagot ng binata. Ikaw ang sinungaling. Nasa dugo mo na ang pagiging masama dahil may dugo kang tao. Hindi lahat ng tao ay masama, Zura. Ikaw lamang ang gumawa ng kasamaan sa mga tao. At kaya kong patunayan iyon sa harapan ng mahal na Haring Erawan. Kaya kong patunayan ang kasamaan mo, Zura. Paninindigan ni Ivan. Naniningkit ang mga mata ni Zura nang lumabas sa mga kamay ni Erawan. Ay lumabas ang isang malinaw na tubig na nagiging maliit na lawa sa gitna ng bulwagan. At doon sa lawa, sa pagkumpas ni Ivan ng mga kamay, ay nakikita sa malinaw na tubig ang kasamaang ginawa ni Zura sa mga tao. Nanlulumo si Zura at tinabla ng sobrang takot sa katawan. Hindi siya makakapaniwalang nagawang ipakita ni Ivan sa lahat ng mga engkanto ang nagawang kasalanan niya. Inakala niya ay hindi matutuklasan pa ni Haring Erawan ang mga ginawa niya, sapagkat nawala na ang tiwala ni Haring Erawan sa albularyong si Mang Pisyo, lalo na sa mga tao. Ang albularyo noon ang nagbabantay sa mga ikinikilos na mga engkantado at engkantada sa kagubatan na iyon. Kapag gumawa sila ng masama sa mga tao,
ay nalalaman ito ni Haring Erwan dahil sa albularyong tumatawid sa portal ng mga engkanto. Subalit noong matapos siyang pagtaksila ni Mang Pisyo at kumampi kina Emilio at Liraya, ay hindi na kailanman nagpapakita pa si Erwan kay Mang Pisyo. Isang masamang mahika ang ginawa niya, mahal na hari. Wala akong ginawang kasalanan. Bulalas ni Zora. Subalit isang malakas na paghataw ang ginawa ni Erwan kay Zora mula sa kanyang baston. Napakalakas na kidlat na nagmumula roon na mas lalong ikinahina ng katawan ni Zora. Napalahod ito at tuluyang tumimbuang sa lupa. Mahal na hari, wala akong kasalanan. Isa kang masamang engkantada. Lapastangan at sagad sa iyong budhi ang kasamaan. Ang kapangyarihang mayroon ng taong yan ay minana niya sa aking amang hari, na ama namin ni Liraya. At paggawi ka noon ay muling hinataw ni Haring Erwan ng baston si Zora. Ang malakas na kidlat na nagmumula sa baston ang siyang tuluyang tumapos sa kasamaan ni Zora. Bumagsak ito sa lupa na wala ng buhay. Nakita niyo na ang kahahantungan ng mga engkantong may masamang budhi sa pamamahala ko. Kamatayan ang naghihintay na parusa sa mga kagaya ni Zora. Maotoridad na wika ng haring mga mahumanay at mga talamanig. Ang pagmamahal ay kailanman hindi nagiging kasalanan. Hindi natin mapipili ang tinitibok ng ating puso kung tumibok man ito sa hindi natin kauri. Pero ipinagbabawal ko ang pag-ibig sa tawat engkanto dahil may mga kapangyarihan tayong maaari nating magamit para lamangan ang mga tao. Ayokong darating ang araw na susuwayin ng mga kagaya nating makapangyarihan ang kautusan ni Bathala. Kaya ako ito ipinagbabawal. Pero wala na akong magagawa pa kay Ivan at Amaya. Si Ivan ay isang kalahating tao at talamanhig. Kaya simula sa araw na ito, ay iaatang ko sa balikat ninyong dalawa ang pagbabalanse ng dalawang mundo. Pahayag ng Haring Arawan. Sabihin niyo kay Mang Pisyo na bag-alay ng dugo ng puting ibon sa lagusan, kagaya ng ginawa niya noon kay Liraya, para sa buhay mo, Amaya, para malaya kang mamuhay sa mundo ng mga tao. Mahal na hari, ibig bang sabihin na malaya na kami? Naluluhang bulalas ni Amaya. Oo, malaya na kayong dalawa. At simula ngayon ay paroon pa rito kayo sa dalawang mundo bilang magkatuwang sa buhay. Alagaan niyo ang portal nang hindi ito magagamit sa kasamaan ng mga tao at ng mga engkanto. Pagkasabi noon, ay inahatid sila Ivan at Amaya ni Haring Erwan at Amihan sa lagusan ng kabilang mundo. Ngunit, sandaling pinigil ni Haring Erwan si Ivan. Mahigpit itong niyakap ng hari. Bumalik ka rito at dumalo sa gagawin kong piging. Ikumusta mo ako sa mahal kong kapatid na si Liraya, o Marta na ina mo, aking pamangkin. Samantalang nagising na lamang si Marta at Emilio na nasa kabilang kubo na. Mataas na ang sikat ng araw. Napabalik ko si Marta habang palingalinga. Maingay sa labas ng kanilang kubo at nagsasagawa ng ritual si Mang Pisyo. Ivan! Ivan, anak ko! Mahigpit na niyakap ni Marta ang anak niya. Masayang masaya siyang nakita itong buhay na kasama si Amaya. Kung ganon ay pinatawad ng kanyang kapatid na si Erwan ang dalawa at binigyan na ito ng basbas. Ikunento ni Amaya kay Marta ang nangyari sa kaharian ng mga engkanto, kung papaanong naparusahan ni Haring Erwan si Zora sa kasamaan nito. At yun na, namuhay na sila ng payapa, wala ng gulo at may pagkakaisa na muli. Lumipas pa ang mga taon sa bundok ng Sinai, kung saan patuloy na paroon at parito sa magkabilang mundo
ang mag-asawang Ivan at Amaya. Masaya silang namuhay sa kabundukan kasama ang kanilang mga supling. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng tumapos. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at comment para ganahan ako.